Lakers ang huling baraha para kay LaMelo Ball. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Los Angeles Lakers ay magkakaroon ng mga asset na gagamitin sa draft night na magbibigay sa kanila ng pagkakataong makakuha ng mga mananalo na ngayon na mga manlalaro. Ang pagpapakita ng kanilang pagpayag na pagbutihin ay maaari ring ipakita kay LeBron James kung bakit siya dapat muling pumirma sa kanila. Sa isang iminungkahing draft na night trade mula kay Dan Favale ng Bleacher Report, ililipat ng Lakers ang mga manlalaro, 3 first-round pick at 2 first-round swaps para sa LaMelo Ball ng Charlotte Hornets. Tinarget ni Faval ang LaMelo Ball dahil sa iba pang mga kuponan na mayroong mas mahusay na mga pakete para kay Donovan Mitchell at Trae Young kung magagamit sila, ngunit isinulat na ang Ball ay maaaring magdulot ng mga katulad na hamon. Makukuha ng Charlotte Hornets sila Rui Hachimura, Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent, number 17 pick, 2025 second round pick, pinaka-favorable mula sa Lakers o Clippers, 2026 first round pick swap, 2027 second round pick, 2028 first round pick swap, 2029 first round pick, unprotected, 2030 second round pick, 2031 first round pick, top 1 na protection maging 2031 second rounder kung hindi ipaparating, makukuha ng Lakers si LaMelo Ball. Ang paglipat sa Ball ay maaring magdulot ng mga katulad na hamon. He's 23 in August, under team control for the next 5 years and, by all appearances, not readily available. Isinulat ni Favale noong Hunyo 20. Higit sa ilang team ang magkakalat dahil sa history ng kanyang injury. Siya ay may maraming mga issue sa bukong-bukong sa rear view, napalampas ang 20-plus na laro sa 3 sa kanyang unang 4 na season at nakagawa lamang ng 58 games sa pinagsamang na 2 taon. Ang pangako ng pagbaril ni LaMelo Ball, pangitain at gawa-gawang anarkiya sa break at kung paano magkasya ang lahat sa tabi ni LeBron James, player option at Anthony Davis ay sapat na para tingnan ng Lakers ang mga panganib. Ito ay isang hakbang na ginagamitan ng sandata ang kanilang kasalukuyan at bumubuo ng isang matibay na tulay sa hinaharap at hinding-hindi dapat mag-quick ang Lakers tungkol sa pagsuko ng napakaraming draft equity kapag pinapanatili nito ang Reeves. Ang mga desisyon ng Los Angeles Lakers ngayong off-season ay nakasentro sa kung gusto nilang i-trade para sa ikatlong bituin o ay upgrade ang kanilang supporting cast. Gaya ng nakita ng Lakers nitong nakaraang taon at ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, mayroong 2 feasible paths for the Lakers. Mayroong 2 posibleng landas para sa Lakers, katamtamang mga hakbang sa kanilang mga mid-size na kontrata para i-upgrade ang supporting cast sa paligid nina James at Davis o isang mas malaking swing sa karamihan ng kanilang mga asset upang makakuha ng ikatlong all-star caliber player, isinulat ni Buha noong Mayo 30. Kung hindi mapunta ng Los Angeles Lakers si Young, Mitchell o sinumang manlalaro na maaaring maging available, hindi magiging masamang backup na option ang Ball. Ang pinakamagandang bahagi tungkol sa pangangalakal para sa All-Star ay ang kanyang edad. Si Ball 22 ay magiging isang batang bituin na maaaring itayo ng Lakers sa susunod na dekada kung iingatan nila siya. Ang 2020-2021 Rookie of the Year ay naglaro lamang sa 58 laro sa nakalipas na 2 season, ngunit napatunayang isa ito sa mga mahuhusay na batang manlalaro sa liga. Sa 22 laro nung kampanya noong 2023-2024, nag-average siya ng 23.9 puntos, 5.1 rebound at 8 assist. Ang kanyang 3-point shot ay magbibigay din sa Lakers ng espasyo dahil siya ay isang karera na 37.4% 3-point shooter sa 7.6 na pagtatangka bawat laro. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba na kunin ng Lakers si LaMelo Ball, pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.